Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinakalitis nating update sa bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Sinlaco at may category pa rin itong Super Typhoon category ay huling namataan sa layong 2,620 east of Southeastern Luzon, kung saan taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 185 km per hour, samantalang may pagbuso na umaabot sa 230 km per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour, na kung saan bahagya nga po itong humina ang kanyang lakas na hangin, ngunit nasa typhoon category pa rin ito, kung saan malakas pa nga rin po itong ating bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base nga po sa ating tropical cyclone track dito sa bagyong ating monitor na may international name na Sinlaco, makita nga po natin dito sa ating tropical cyclone threat potential na kung saan lilis na nga lang po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at mababaan dyan sana ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Kaya naman hindi po natin inaasahan ito na maglalandfall sa ating bansa, ngunit iba yung pag-iingat po ang ating mga kababayan sa posible pa rin pagtaas nitong alon dahil sa bagya pa rin itong lumalapit sa ating Philippine Area of Responsibility na siyang magpapataas naman ang alon ng ating karagatan, na siyang makaka-apekto naman sa ating mga kababayan mga isda na siyang nagpapalaot. At base nga po sa ating tropical cyclone outlook na makikita nga po natin ang pagkilos nito pahilagang kanluran sa kasalukuyan, samantala sa mga susunod na araw ay posible na nga itong magpahilagang silangan ang kanyang pagkilos, kung kaya't lilihis na nga lang po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at patungong area ng Japan ang kanyang pagkilos. Patungong Japan ang kanyang pagkilos. Samantala, makita nga rin po natin ang low pressure area sa baba ng ating Philippine Area of Responsibility, kung saan makita nga po natin na may namumuong muli na isang low pressure area sa baba ng Super Typhoon Sinlaco, na kung saan kapansin nga po ang sirkulasyon ng pagbuo nito, na kung saan posible nga itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posibleng pagbabago at sa posibleng galaw nitong low pressure area sa mga susunod na araw. Dahil sa mayroon din po tayong inaasahan na mga tumatawid sa ating bansa ngayong buwan ng April, na kung saan base nga po sa ating climatological track sa buwan ng April, makita nga po natin na mayroon tayong senaryo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lilis na nga lang po pahilagang silangan ang mga pagkilos ng mga namumuong bagyo or pumapasok sa ating par. At meron din tayong senaryo na posibleng dumaan sa ating kalupaan or sa ating bansa ang namumuong mga bagyo. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil sa mayroon po tayong low pressure area na panibagong kasunod nitong bagyong ating monitor na Sinlaco, na kung saan hindi natin inaalis ang mga posibilidad na ito ay dumaan sa ating bansa. Kaya naman maging alerto at updated po tayo sa mga susunod po nating ulat panahon. Kaya naman huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating update upang sa gayon ma-notify po kayo sa mga susunod po nating ulat panahon namin ilalabas. Samantala, dumako naman tayo sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Sa kasalukuyan nga po, patuloy pa rin ang pag-iral ng ridge of high pressure area dito sa may hilagang Luzon, na kung saan magdadala ito ng maliwalas na panahon at mababaan dyan sa ng apo ng mga pag-ulan sa lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, Ifugao. Ay nasa natin makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon
at mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, sa mga labing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin na maaliwalas ang panahon sa umaga na posible pa rin makaranas ng maulap na paparin pagsapit ng hapon at gabi. Lalo na po yan dito sa may area ng Legazpi, including Mimaropa. Kasama po ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, ay maging alerto lang po sa mga biglaang maulap ng paparin dahil po sa mga localized thunderstorm. Pagsapit po yan ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto, kaya kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po magdala ng payong sa biglaang buhos ng mga pag-ulan or light rains or sa matinding sikat ng araw sa umaga. At para naman sa maging agwat ng temperatura, dito sa may Legazpi ay umaabot pa rin ng 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ang temperatura. Samantalang mainit pa rin ang ating temperatura na inaasahan dito naman sa may Tugigaraw. Umaabot sa 24 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Tagaytay, 22 hanggang 33 degrees Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Baguio, 16 hanggang 24 degrees Celsius. Lawag, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Kaya naman, may mga inaasahan pa rin po tayo na mga mataas na temperatura na siyang mapanganib pa rin sa ating kalusugan. Kaya naman, ugaliin pa rin mag-inom ng maraming tubig upang maging hydrated sa ang ating mga pangangatawan upang makaiwas po tayo sa epekto ng heat stroke. Samantala, para naman sa maging lagyan ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga at sinasamahan ng bagyang maulap na paparin pagsabit ng hapon at gabi. At may inaasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa na maabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Kalayaan Islands, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantala, dito naman sa may Iloilo, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Tacloban, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Na kung saan lubos pa rin natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa matinding sikat ng araw at sa biglaang maulap na paborin na sinasama ng mga light rains sa pagsabit ng hapon at gabi. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin ang maliwalas na panahon na may mataas ang localized thunderstorm, lalong-lalo na dito sa may southern portion ng Mindanao. Dito po yan sa may Zamboanga, Sorsogon, Davao, ay posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm, including dito sa may Caraga region, na kung saan maging alerto lang po tayo sa mga biglaang light rains or pagbuhos ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Na may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 22 hanggang 34 degrees Celsius dito sa may Zamboanga. 25 hanggang 34 degrees Celsius naman ang inaasang agwat ng temperatura dito naman sa may Davao region. Samantalang dito naman sa may Cagayan de Oro ay 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit mayroon na po tayong inaasahan na mga mataas na mga pag-alon o bahagyang pagtaas na mga pag-alon, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa. Dahil po yan sa epekto ng super typhoon Sinlaco na siyang nagpapataas ng alon sa ating karagatan or sa seaboard. Kaya naman labos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayang mangisda o kaya naman po sa mga pumapalaot na ating mga kababayan. Na kung saan mayroon po tayong inasa na 3.6 metro ang taas na mga pag-alon na mapanganib pa rin sa ating mga kababayang may mga liit na sakyang pangdagat. Samantala dito naman sa may kanluran bahagi ng ating bansa, may inassign po tayong slight o mga moderate na mga pag-alon. So malaya pa rin makapaglalay ang ating mga kababayan sa nasabing area. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang taas na mga pag-alon, lalong-lalo na mayroon po tayong super typhoon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang magpapataas ng alon ng ating karagatan. Kaya ugaliin pa rin po maging updated sa mga bagong ulat pa na aming ilalabas upang sa akin makaiwas po tayo sa mga epekto
at masamang panahon sa ating bansa, na kung saan mayroon pa rin po tayong banta na panibagong bagyong namumuo sa ating labas ng ating bansa o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na posibleng po itong mamuo na bilang bagyo sa mga susunod na mga araw. Kaya naman subaybayan po natin ang pagbuo nitong bagyo at isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kung ito nga ba ay papasok ng ating par o kaya naman malulusaw na lamang sa mga susunod na mga araw. Kaya naman antabayan lang po ang ating mga panibagong update. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, April 15, 2026. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat, and God bless us all guys. Bye for now.